kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabongero. Ngayon, isa sa tumas ng kabayan. Si Gretchen Barreto, isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Ma'am Gretchen, para matapos na to, madam, total, tulungan mo na ako sa kaso dito para maawa ka naman, makonsensya ka naman sa doon sa mga nawalang sabongero. He did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Bakit si Ms. Gretchen? Kasi kilala siya at siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Ms. Gretchen Barreto. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang. Ang naging Panginoon ng Pilipino, hindi dapat gano'n. Kung sinasabi ni Totoy na may kernel, then so be it. Pero I will not confirm nor deny first the existence of these people or the rocks. Pero masyadong broad, talagang polarizing yung rango. At alam naman natin na hindi naman gagalaw ang mga malilit na pulis kung walang official din eh. So, expect mo na yun na may mga official dyan. Expect mo na rin na since more or less 4 years pa lang yung kaganapan na nawawala yung mga sabongero, malamang at sa malamang ni mga aktibo pa dito sa serbisyo. Sumang-ayon umano si Gretchen Barreto at ilan pang kasama, nang tanungin ni Atong Ang, kung dapat nang iligpit ang mga sabongerong nandadaya. Ayon yan sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, alias Tutoy, na nagdetalye ng mga nasaksihan at narinig sa isang meeting, na binansagan niya umanong Alpha Group. Ito di umano ang grupo ng mga taong pinakamalapit kay Atong Ang. Kabilang daw sila ni Gretchen Barreto at iba pa niyang isinangkot sa kaso, ng mga nawawalang sabongero sa mga kasapi rito. Tinawag naman ng kampo ni Gretchen Barreto na belated embellishment, o pahabol na dagdag sa kwento, ang bagong alegasyon ni Patidongan. Sinabi kasi ni Patidongan, na sa isa umanong meeting na kanilang dinaluhan, nakita niyang sumang-ayon daw si Gretchen Barreto, sa pagligpit sa mga sabongero. Ang Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operasyon yan. Si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ng kumisa-misa niya para sa marketing lang yan, para maraming tumaya. Ayon kay Attorney Alma Malyonga, lalo lamang nitong pinapatunayan na nag-iimbento lang si Patidongan. Tinawag din ng kampo ni Gretchen Barreto, na espekulasyon lamang ang mga naunang basehan ni Patidongan, para idawit ang aktres. For the record, do you categorically deny the involvement of Ms. Gretchen Barreto in the disappearance of the sabongeros? We deny it. She denies it. Categorically. Dahil? Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the sabongeros. Sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko, nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Sinasabi na just pay off. Na makipag-usap ka na, for your name, makipag-deal ka na. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this? I think he must have been. Dahil the person who made the proposition was also connected to the whistleblower. Posible rin daw na pilit idinidikit ni Dondon Patidongan, ang pangalan ni Gretchen Barreto dahil artista ito, at para lalo pang lumakas ang isyo, at para sa baybayan ng mga tao.
Nagkaroon naman daw ng 3 beses na Senate hearing noong 2022, ngunit hindi umano nabanggit ang pangalan ni Gretchen Barreto ni minsan. Ngayon lamang daw niya idinamay ang aktres, na kung tutusin ay hindi lamang daw siya ang investor at miyembro ng Alpha Group ni Atong Ang, ngunit marami pa, kaya bakit nakafocus kay Gretchen Barreto? Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Miss Gretchen? Kasi kilala siya at siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Miss Gretchen Barreto. Remember, there were at least 3 Senate hearings and a Senate report was submitted in May of 2022, if I'm not mistaken. Bakit biglang, biglang lumabas doon? If there was really any involvement in the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon pa. Bakit ngayon lang? She prays for a result that will give justice to the Sabongeros and their families. Ang kanyang hope is that there is a thorough and objective investigation, and she shares the desire of the Sapongeros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result. You are the owner of Windjammer Game Farm, and you are also the financier of Homer Dipano, which is missing under case number 3. Case number 3. Doon nawawala sa Lipa, Batangas, si Dipano. Yes po. So, anong mai-share mo sa amin? Bali, hindi po ako financer nila, Homer Dipano. Ginamit lang po nila yung entry name namin, entry name ko, para makasali po sila sa Pitmaster. Kasi po si Homer Dipano is regular ko na pong buyer sa farm. So tiwala na po ako sa kanya, kasi nga po lagi siyang nabili ng manok sa akin. Then one time po, nagsabi siya kung pwede silang mag-entry. So ako naman po, bilang pakisama sa kanila dahil buyer namin sila, pinayagan ko po. Nung una po, kaya ko lang po siya pinayagan, puro manok po namin ang gamit niya. So mga naka 5 na laban po or mas madami pa, maayos naman po, wala nangyayari. And then ito pong January 7, January 5 nagsabi siya sa akin kung pwede siya umentry ng January 7. Which is, pumayag ako kung gamit lang niya ulit yung manok ko. Ngayon, tumawag siya January 6 kung pwede siyang pumunta sa farm ko para bumili po ng mga manok. Sabi ko sa kanya, out of town ako. Hindi ka makakabili kasi hindi po kami nagbebenta ng manok hanggat wala po ako sa farm namin. Hindi po namin pinagkakatiwala sa ibang tao yung pagbenta ng manok pag wala po ako doon. So, nagsabi po siya sa akin na baka pwedeng gamitin niya yung mga ibang manok na binili nila. Sa akin naman po, bilang pakikisama sa kanila, pumayag po ako kasi tiwala na po ako sa kanila eh. And then, pinangakuan pa niya po ako na sabi ni Homer Dipano, baka mapapayagan mo kami. Ipi-finance ka naman namin ng January 14 para makalabang ka ng big event. Yung big event po na yun po yung basagan ng pula po or ubusan ng lahi. So, yun po yung malalaki yung pot money na syempre, pangarap po namin mga breeder na makasali doon. Ang problema is, kailangan namin ng financer para po makasali kami sa mga ganong event. So, yun po, pinayagan ko po siya ng January 7 na makalaban. Ngayon, Hindi po ako financer nila. And hindi ko po kilala yung mga nawawalang tao, kundi si Homer Dipano lang po ang kilala ko. so, during that time, hindi ka kasama nila nung pumunta sila sa Lipa. Wala po ako doon. Actually, naka-out of town po ako noon. Nasa beach po ako. Mga January 7 po ng gabi, madami pong tumatawag sa akin na dinukot daw po ako, kinidnap ako, kasama yung mga tao ko. So, kasama yung mga tao mo
So, Hindi ko po sila mga tao eh. ang tao mo doon, si Dipano lang. Hindi ko rin po tao si Depano kasi po buyer ko lang po siya. Pinagamit ko lang po siya ng entry ko para makasali po sila sa Pitmaster. Wala kang balita na na-involve yung mga tao na yon sa panyunyupi. Wala po akong naging balita na ganun po yung ginawa nila. Alam mo kasi, pag farm owner, usually sa lahat ng cases na inimbestigahan namin, yung farm owner, at the same time, siya rin nag-financer ng manok na pinapalaban niya. Siya rin nagpipinance. In this case, nag-provide ka lang ng manok kay Dipano, pero hindi ka nagpipinance. Ano ba yung ibig mo sabihin? Ito pong laban nila ng January 7, hindi po nila manok ko ang gamit. Hindi po aking manok. Pwede ko pong patunayan yon kasi po may program naman po yan. Kita po yung mga wing band numbers doon kung sa akin galing yung manok. Meron po akong stag registry. Makikita po doon yung wing band kung akin po yung mga manok na nasa program, which is hindi po aking manok. So ngayon, ikaw ba'y, after that incident, ikaw ba'y nagtatago o hindi? After nung nawala sila Dipano, yung grupo ni Dipano, ikaw ba'y nagtatago or normal lang ang buhay mo? Opo, totoo po na nagtatago ako. Bakit ka nagtatago? Natakot po ako kasi may mga tumatawag po na kinidnap daw po ako. Dinukot daw po ako sa bungan. Akala po ng lahat na nandun ako. Pasali po ako sa dinukot pero wala naman po ako doon. So ako po, syempre natakot po ako kasi nga po uso po yung mga dinudukot. Nababalitaan ko po, nakikita ko po. Ikaw, Sa news. matagal na ka ng associate ni Dipano. Tagal ka ng associate ni Dipano. Anong rason bakit sila dinukot? Meron ka pagdududa? Meron kang iniisip? Bakit sila dinukot? Wala po kung ano eh, ang idea kasi ang sabi lang po sa akin, nagtanong po ako sa Pitmaster kung bakit po wala po kami sa programa. And then, ang sabi po sa akin, nung pinagpapasahan ko po ng timbang ng manok, wala daw po sila sa cock house. Nung chinek daw po dun, wala daw po tao sa cock house. Walang account. Wala pong tao sa cock house. Walang tao sa cock house. Opo. Yun po yung sinabi sa akin. Chairman, Yeah. Chairman, Tol, wait. isang tanong lang. So, ang sinasabi mo, January 7, wala ka kasi nagpunta ka sa beach. Yes po. Saan kayang beach yun? Subic po, White Rock. So big. Pero, my records will show, January 6, under alert level 3 tayo. Hanggang Baguio, hanggang Central Luzon. So, hindi ko rin alam. Naguguluhan ako paano ka nakapunta ng beach ng alert level 3. Bawal lang bawal ang mga pagta-travel, bawal ang pamamasyal, bawal ang pagpunta sa mga gatherings, not the same household, bawal ang mga amusement places, bawal ang pagbisita sa mga tourist attractions. So, paano ka nakapag-beach sa Subic ng ganung petsa ay alert level 3 tayo? Sir? Pinayagan po kasi kami, naka-check-in po talaga kami dun sa Subic, White Rock. Pwede naman pong siguro na ipa-check if nandun talaga ako. Ito lang yan para for the record, Mr. Chairman, kanina pa ako naguguluhan dito sa mga IATF regulations natin. Apparently, were not observed, were not followed. Gaya nito, alert level 3. Nakapamasyal pa siya samantalang sarado yung mga places, mga beach resorts yung mga panahon yun. Yun lang po for the record, Mr. Chairman. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. You have the floor, Senator. Ako sa date din ako, magtatanong.
dito sa ating table, case number 3, date last seen, January 6, 2022. So, andito nga si Nomer Dipano. Sinasabi mo ba, Mr. Di Mayuga, na January 7 in communication kayo or hindi? Yung date, sir, medyo conscious ako sa date 7 kasi parati mong binabanggit eh. So January 7, naka-communicate ka pa kay Nomer Dipano o hindi? January 6 po. January 6. January 6 yung huli naming communication. Anong oras yun? Anong oras Kasi po kaya, sir? nagpasa po kami ng timbang ng manok. Anong oras yun communication ninyo? Tawag o text? Text po, lagi po kasing mga anong tawag, oras lagi po po kasing tawag yung ginagawa niya. Puro calls lang po. Nalito na ako. January 6 ang inyong last communication. Text or call? Call. Call. Anong time, sir? Morning po. Morning, basta morning. Siguro nalito lang ako. You were talking about a January 7 event. Parang ganun, tama ba yung sinasabi mo? Yes po. Sige. So ikaw rin, ang testimony mo, as far as Mr. Nomer Dipano is concerned, ang last communication ninyo, umaga ng January 6, 2022. Sige, thank you, sir. Thank you, Senator Coco. Balikan kita, Kevin Di Mayuga. Bakit ka nagtatago kung wala kang ginawang masama? Mr. Chair, kasi po natatakot po talaga ako sa nangyari. Dinukot nga daw po yung naki-entry sa akin. So, malamang-lamang po, pati po ako, pahanapin. Sinong maghahanap sa'yo? Ayun na po, hindi ko po alam. Ay, takot ka eh. Ay, matagal ka na dito sa, may game farm ka nga eh. Alam mo yung mechanics dyan sa isabong na yan. Sinong posible maghanap sa'yo na kinatakutan mo? Wala po akong idea. Wala po akong idea kung sino po yung mga nandudukot. Hindi ko po alam. Wala po akong idea talaga kung sino yung mga ganun tao. Mr. Chair, wala po ako talagang alam. So, kung sila, kayong nawawala na grupo ni Dipano ay involved sa game fixing o yung panunyupi, masasabi mo ba na you are not a party to it? Hindi ka kasama doon? Dahil manok mo ang dala-dala ni Dipano? Mr. Chair, hindi po manok namin ang gamit nila, Mr. Dipano. Hindi po amin ang gamit nilang manok. Eh, paano ka na-involved dito? Bakit nakarating yung pangalan mo dito? Slot ko po yung gamit nila. Slot? Bali, member po ako sa Pitmaster. Hindi po kasi makaka-entry sila kasi hindi naman po sila kasali sa Pitmaster. So, yung slot mo ang ginamit nila? Yes po, Mr. Chair. So, bakit ka magtatago kung sila ang gumawa ng kalukuhan? Mr. Chair, natakot lang po ako. Okay, sige. Natakot lang po talaga ako. Salamat ha. Salamat sa iyong huwag ka matakot sa akin ha. Mabait ako na tao. Huwag kang matakot. Yung katakutan mo, yung masasamang tao. Ako po ay kakampi mo. Kaya kung matino ka, kakampi kita. Opo. Ha? Kala matakot. Relax ka lang dyan. Maraming salamat. You are excused. Ha? Salamat sa pagpunta mo dito. Thank you po. Salamat. Okay. Thank you. May we call on Mr. Engineer Barry Barican. Pwede ba marinig yung testimonya mo? Meron kang may bigay na matutulungan mo na kami dito sa paghahanap sa nawawalang 34 na tao. Mr. Barigan, Engineer Barigan, please. You have the floor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ilapit mo yung microphone sa bibig mo kasi may cover ka eh. Sige, lapit mo pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat na inimbitahan niyo ako dito para po Sandali lang.
administer mo na yung oath mo. Sandali lang. Would you please raise your right hand, sir? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Thank you, sir. Take it, sir. So, please continue. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa mga Senado, na naimbitahan po ako ninyo para malinisan po ang aking pangalan. Parehas din po yung nangyari sa amin ni Kevin Di Mayuga. Bali, slot lang din po yung ginagamit namin dun sa case number 1. Bali, hindi po aking manok. Bilang kumpare ko si Inunog, siya po yung nag-entry. Kasi may slot po kung binigay sa kanya. Siya rin yung kanyang manok. Sila rin din yung naglaban, yung mga tauhan niya. So in fact, tinulungan ko sila. Nagpasalamat din sila sa akin na naka-entry doon sa Pitmaster kasi for how many years akong since the start, nandun na po ako naglalaban sa kay Sir Atong. Nagsuporta na ako dyan. Wala pa mga kakaos, nandun na po ako. Wala na akong laban kung hindi doon lang ako naganap buhay. Marami po akong financier dyan na nagpapalaban sa akin, kumukuha sa akin para lang maglaban dyan. Hindi po ako tupe o nagtutupe yung kumpare ko. Kasi in fact, last December, unang laban namin, binigay ko rin sa kanyang slot. Nag-runner up po kami. Naglaban po kami nila Sir Atong, sila Sir EDR, sila EAG. Nakakalaban na po kami. Pangatlo na lang po yung January 13. So, wala po ako doon. Sila lang yung naglaban kasi slot lang po yung binibigay ko katulad kay Kevin Di Mayuga. Hindi ka financier. Hindi po. Kasi slot lang po yung binigay ko para maka-entry sila. So, in that case... Kailan mo nalaman na nawala yung grupo nila? January 13, 7:50 p.m. Tumawag sa akin si kumparing Boots na, pare, tulungan mo ako dahil nahuli yung mga bata, pati yung anak ko na driver. Sinong kumparing Boots? Boots, si Venancio Inunog. Ano pangalan? Venancio Inunog, yung papa ni Cloud Inunog. Yung papa, Opo. yung nandito last time. Oo. Okay. Close po kami, close ko yan sila. Bali, 3 beses na po kami naglaban dyan with the entry name na ginamit niya, slot ko. Bali, in the third time, naglaban sila uli, doon na nangyari. Bigla na lang nawala, na-hold down. So, I directly, after 7:50, na-receive ko yung message, yung tawag, pumunta kagad kami ni Mrs. sa arena to appear myself na hindi sila tupi. Nilocate ko sila, tinanong ko silang lahat ng gwardiya, wala po silang may sagot. So bali, alam ko rin yung patakaran doon na once na mag-out ka doon, merong gate pass, merong dispatch paper, pero wala silang maipakita sa akin. So wala kami magawa. Nag-report kami sa CIDG, i-blatter namin. Yan lang ang participation ko, sir. May kinikita ka ba niyan o may sinisingil kayo sa kanila kapag ginamit yung slot mo? Hindi po, wala. Wala, hindi ka pakikisama kikita? lang. Wala po. Pakikisama lang. Pakikisama lang. Kasi kumpare ko, at saka lagi na po kaming nagkasamang maglaban. Okay. Na sharing lang kami para lang sila makalaban. At least si Venancio Inunog, sir, ginagamit din siya ni mga yung sa si Bernie Tacoy, sila si finance din siya doon. Pinipinance din siya. So wali, it's not hindi sinasabi natin na ngayon lang sila naglalaban, hindi. Matagal na po kami naglalaban diyan. Sa MBC may record na ako diyan. Lagi akong grand finalist. Sa MBC. Then sa mga 7 stag, nagka-champion na rin ako dyan. Marami pa akong financiers na nagtiwala sa mga manok ko at saka sa kay Boots.
So, aside from that, sa lang yung mga sinasabi mo, meron ka bang ibang impormasyon na makakatulong sa amin na makita pa yung, mahanap pa yung 34 na nawawalang tao? In that case, sir, wala nga akong hanggang doon lang ako nung the night na nawala sila. Pinuntahan ko sila para mag-appear ako na hindi sila tsupi, hindi ako nagtago. So, kanino ka nag-appeal? Doon sa mga gwardiya. Sino Sila, mga sir. gwardiya? Sila. Sino nakausap mo dyan sa kanila? Na sinabihan mo na hindi sila tsupi? Sino? Hindi, wala namang nagsabing tsupi. Ali, yung nga, nag-appeal ka man kaya na hindi Oo. sila tsupi. Para pakita ko sa nila na sabi ko, hindi tsupi yung tao ko. Saan sila? Sino dito kausap mo? Sila, itong dalawa. Sino? Silang dalawang gwardiya. Kilala Sino ang dalawa nga? Sabi mo pangalan. si Virgilio Bayog at saka si Montiliano. Bayog. Bayog, isang Kamatilyano. Saka Robert. Do you confirm na naglalapit siya sa iyo at nag-appeal na malinis yung mga bata niya? Nung that Bayo? time, Your Honor. Ha? Nung una yung pag-assume ko, pumunta sila mga around 10 to 11. Yeah. Pero hindi naman masyado namin maintindihan yung mga hinihingi nila kasi wala akong alam dun. Ang bilis mo naman magsabi ka gano'n, walang alam. Ang tanong ko nga, yung lumapit ba siya sa iyo at Yes po. nag-appeal? Bakit Yes ka magpunta ka agad sa wala kang alam? Yes po. Masyado kang defensive. Opo. Ha? Lumapit siya sa iyo. Nagsabi na walang Yes po. malinis yung yung bata niya. Yes po. Ano naman ang sabi mo sa kanya? Eh, yun na nga, sabi ko, tahimik lang tayo, relax lang tayo kasi pag-assume ko, gano'n na. Kasi hindi lang dyan ako nakapisto eh. Nandun din ako sa kabila. So, yun ang tinawag ko itong assist ko. Kung kasama ko, kung alam niya rin. Ikaw, Mr. Robert Madeliano, Madeliano. confirm mo na lumapit siya sa inyo at nag-explain na hindi gano'n yung tao niya? Your Honor, doon ko nalaman na naghahanap sila ng kasama nila. Kasi during that time, Your Honor, yung duty ko po, alas 7 ng umaga. Masimple lang tinatanong ko sa iyo, ha? Direkta kang sumagot. Lumapit ba siya sa inyo? Kasi sabi niya, Matiliano at Bayog, nakiusap na yung kanyang tao ay hindi naniyupi. Nag-explain ba siya? Totoo ba yung sabi niya? Hindi po, wala naman sa po sinabi sa amin na hindi naniniyope yung tao. Wala sa po sinabi sa amin. Hinahanap lang nila po yung tao nila. Ano kayo sabi mo nung hanap nila yung tao nila? Sabi ko po, base sa record ng logbook, yung mga kasama nila po, Your Honor, nakalabas na po. Tapos na po yung laban nila dito po sa Manila Okay, arrest po. sandali ha, kung magsalita ka, you speak, magrespeto ka sa committee na ito ha. Huwag yung pabagsak na salita ha. Ha? Magrespeto ka dito, magpakita ka ng respeto, magsalita ka ng malumanay at walang ibang siga dito. Ako lang, as chairman of this committee, hindi ka pwede maging siga dito. Ha? I'm reminding you, Mr. Matiliano. Kape po, Your Honor. Sige, continue. Yun nga po lumapit siya sa amin po. Nagtatanong sa kasama niya. Pero wala po sa sinabi na yung mga kasama niya po hindi tsope. Wala po siyang sinabi sa amin po, for Your Honor. Okay, thank you. Bakit nga kayo napunta doon? Bakit kayo pumunta doon sa Manila Arena? Use this microphone. Tumawag si kumparing Binancio sa akin, sir, na magpatulong na i-claim yung mga tao. So bali, pinuntahan ko agad siya. Pinalalayan ko siya na ako mismo na gano'n kasi aking entry name, aking pangalan nandoon. Pero hindi aking manok. Sila lang yung nag-entry doon. So bali, tulong ko sa kanila. Ano naman nalaman ng kumpare mo na na-hold yung Tumawag yung anak niya, sir, nung sinundo na sa arena yung yung mga naglalaro. Tumawag, before sila na-abduct, tumawag si Cloud kay papa niya
Ano sinabi? Bakit pinasok sila sa van? Tapos pati ako, papasok. Tapos merong isang taong umagaw. Sino yan? Yan ang kwento sa akin ni Butch. Na dumiritso agad ako. Yung testimonya mo lang yan is confirm yan. During the last hearing, sinabi yan ni Mr. Inunog. Opo, kasi yan po yung gano'n na nangyari. sinabi sa akin sa telepono. Ikaw ay kumbinsido na na-hold sila doon sa Manila Arena kaya ikaw sumama. Tinulungan ko sila po kasi nagpatingin tulong na iano mo kasi kilala ka doon. Na sabi ko, sige, puntahan ko kagad. Kami dalawa ni Mrs. Pumunta kami kagad sa arena para i-claim sila na present ko sa kanila na tauhan ko sila kunyari. Para lang makalabas sila kung anong may problema sa loob. Wala na po doon. At saka tinanong ko siya, ito, magalang to sa amin. Walang problema si Bayog, sir. Sino tinanong mo? Well, tinanong ko si Robert Montellano na sana yung mga tao namin, bakit ni-hold nyo? Hindi mga tsupe yun. Bakit ano bang nangyari? Bakit may nagtawag na napasok sila sa van? Hindi sila makasagot. Sana yung dispatch paper, wala silang may pakita. Sabi niya, naka-out na raw. Wala silang nakipakitang out paper eh. Pero may nakita, pinicturean ng mga pulis na merong in. Yung van nakapasok, may pagpasok alas 3. Alas 3 ng madaling araw pumasok. The day after, nung gabi, naka-out daw sila, sabi nila, pero wala namang dispatch paper. Kasi bago ka lumabas, merong gate pass, pipirmahan, ibigay yung ID, balik. Tapos meron pang dispatch paper na isa, dalawa. Bago pagpasok mo paglabas mo sa paakyat sa basement, may isang gwardiya na magkukulikta. Hindi ka makalabas pag wala ka dun. Wala yun. Wala silang pinakita sa amin. May isang galon doon na mineral water na puno ng mga dispatch Sino paper. walang may pakita sa inyo? Sila. Si Montellano. Totoo yan, Montellano, na wala kayo may pakita na apil. Pagpalabas. Meron po kaming record po, Your Honor, sa logbook na lumabas yung tao, base sa kwartya po doon. Kasi yung duty ko po, alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi po. So kung lumabas sila, bakit sila nawala? Yun ang hindi ko alam po kasi sa record, base sa logbook po, nakalabas na po yung hinahanap nila po. So meron naman sa record. Chairman, Sabi mo wala. Yes, Senator Tolentino. sinasabi si Mr. Picard, meron siya nakitang isang galon puno ng scotch. Ano scotch? Alak ba yun? Hindi po. May mineral water na yung Wilkins na putol. Na doon nilalagay nila yung mga dispatch paper. Dispatch. Oo. Kasi may isang gwardiya doon sa may palabas na. Doon niya nilalagay lahat yun. Na alam ko yun kasi ako every time na maglaban ako doon, ako yung nagmamaneho sa sakyan. Ako yung nagbibigay doon sa gwardiya ng mga dispatch paper. Wala sila dispatch paper. Mr. Chairman. Mr. Chairman, kanina po nakakuha tayo doon sa isang lugar ng logbook. Saka dito po ay may logbook din. Yun ba yung logbook ng Manila? Yung binigay mo na ipa-xerox, ipa-photocopy? Sino yun? Anding? Rogelio Anding? Siguro sa Santa Cruz po yung entry Santa Cruz pala yun. Ang sa Manila, kayo, may dala kayo logbook? Meron po. Ibigay ninyo sa committee. Kumsek, i-xerox nyo. Xerox, photocopy. Yes, go ahead, Senator. Sige, from the testimony of Engineer Barry Barica, ayusin ko yung time 3 a.m. madaling araw, no? Alas 3 na madaling araw. Itong grupo nila Inonog pumasok sa Yes arena. po. Okay, sige. Ng January 13, 2022.
testimony ni Mr. Matiliano, Mr. Bayog, 7 a.m. ang duty nila ng January 13, 2022. Tama, sir? Mr. Matiliano, Mr. Bayog, sabi niyo 7 a.m. ang start ninyo. Tama ba? Yes, for honor. Okay. So per record, kailan umalis ng premises ng Manila Arena yung grupo nila Bakay Inonog? Sa inyong sabi mong nakalagbok na sabi nakaalis na. Anong oras? 7:55 po, Your Honor, ng gabi. Okay, so 7:55 p.m. ng January 13 po, Your Honor. 13 kasi pumunta ka nga pala doon January January ikaw magsabi sir. January 13, night time. I arrived there at about 10 p.m. Okay, so the logbook would fix them, itong missing group in Inonog Bakay will fix their whereabouts at the Manila Arena 3 a.m. to 7:55 p.m. Tama po ba yun? Ganun ba yung gusto niya sabihin, Mr. Matiliano? Yes, for honor. So kung ang duty mo, ang duty ninyo, 7 a.m. to 7 p.m. 7, di ba? Ano ba duty niyo? 7 a.m.? Yes, for honor. 7 a.m. to 7 p.m. po ng gabi. Oo nga. So, pumunta kayo, engineer, sa 9 p.m. ng gabi. 10 p.m. Nandun po ako. Nandun po siya. Siya pa rin kausap niyo. Opo. Paano ba nangyari yun? Hindi na kayo duty nun? Sige, Mr. Bayo. Excuse po, Your Honor. Bali, excuse po, Your Honor. Bali siya yung pang-umaga, 7 a.m. to 7 p.m. Nag-assume naman ako, 7 p.m. to 7 a.m. Oh. So, kung may entry na 7:55, umalis yung tao, ikaw naka-duty nun. Yes po, no. O ano masasabi mo tungkol dito sa pag-alis dito? Yung tungkol dun sa nangyari, yung doon ako sa kabila, sa parking lot, sa kabilang side. So, pagbalik ko, normal naman ng sitwasyon. Wala naman sa akin nag-report. Sabi mo, yung pangyayari ngayon, nandun ka sa kabilang side. Tapos pagbalik mo normal. Anong pangyayari? Hindi mo sabihin. Ikot lang ako, sir. Ha? Bali, roving in-house guard po ako. Hindi, may sinabi ka eh. Recorded yun dito ha. Yes. Yung pangyayaring yun, nandun ako sa kabila. Yes po. No. Tapos pagbalik ko, normal naman, wala namang problema. So, may sinasabi ka pangyayari. What is that pangyayari na sinasabi mo? Hindi ko naman yung time na yun. Alam mo kung magsisinungaling tayo, mahuhuli rin tayo sa sarili natin bibig. And in fact, Mr. Berilio Bayog, I must tell you frankly, right now, nanonood, may dalawang nahuli doon na nakakulong na kinasuhan ng anong date ito? November 19, 2020. Merong nahuling dalawang sugarol, dalawang sabungero. Nahuli ninyo doon sa Santa Cruz, Laguna. Turn-over nyo sa pulis at pinailan ng kaso na sinabihan ninyo kung patayin kayo or kasuhan. Sabi nung dalawa, kasuhan na lang, sir. Nag-coordinate kayo doon sa pulis ng Santa Cruz, Laguna, yung PIB, Provincial Intelligence Branch, at nagsabi doon na kasuhan na lang yan ng drugs. Hindi ang kinaso game fixing. At nanonood sila ngayon ng TV, sinasabi ngayon na ikaw daw yung bumugbog sa kanila. Yung dalawang nakakulong ngayon. Pasalamat ka, hindi namin sila ma-present dito because we need court order na padala sila dito dahil they are facing criminal charges in court. So kung nandito yun, magkaka-face to face kayo.
na ikaw daw talaga bumugbog sa kanilang dalawa. Binugbog mo sila. That is, according to them, we are not soliciting information from them. Sila mismo ang nag-inform dito na nakikita ka sa TV ngayon, ikaw daw bumugbog sa kanila. So, I'm warning you, yung pagsisinungaling mo, may hangganan din yan. Hindi ka forever makapagsinungaling. Sa Manila Arena pala nakuha yung sa Bungiro, sa Manila Arena. Ikaw mismo nabugbog. At according to them, hindi namin publicated yan. Sila po mismo ang tumawag dito na yung si Bayog na nandiyan ngayon sa harap ninyo, sir, yan po ang bumugbog sa amin nung hinuli kami at kinasuhan kami ng ibang kaso. So yun lang ang gusto ko ipapaalam sa iyo. Kasi ito, andito kayo ngayon. Anyway, you will have your day in court pag kayo formally charged by sa IDG. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, pwede kayo magsinungaling dito sa committee na ito, but ma-Muslim man kayo o mga Kristiyano, hindi kayo makapagsinungaling sa Diyos na nanonood sa atin ngayon. That's precisely the hard truth about all these things. Hindi kayo makapagtago, kaya useless yung ating pagsisinungaling. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo haharap kay Lord after tayo namatay. At pagdating doon, pagharap natin, this issue will haunt us forever. Kaya I am asking you to please tell the truth and nothing but the truth if you are being asked question by this committee. Yan, reminder ko lang sa iyo, Berilio Bayog. So yun lang. Meron ka pa? Senator Tolentino? Tapos ka na? Okay ka na? Okay. Meron pa sana akong kunti, sir. Sige, go ahead. I-prove ko lang, sir, na yung entry namin, sir, hindi kami tsupe. Kasi I have videos ng laban na yun. Kung hindi nga tsupe, Yan nga, sir. bakit nawawala yung mga bata ninyo? Hindi ko alam, sir. Ha? Hindi ko alam kung anong... Nung sabi yan. na sa IDG, ang Kasi motive may dito video- is tsupe. May video akong pinasa. Bakit sila i-hold kung hindi sila tsupe? Kasi ang score kasi nila, sir, 2 draws, 3 loss. Yung isa, nangayaw. So, bali, Sige. Score. 2 draws, 2 draws, 3 losses, 3 losses, and 1 hindi siya nalaban. 1 Yung isa hindi nalaban. hindi nalaban. So ngayon, bali, ewan ko. anong value niyan? Police Question investigation. siguro para sa kanila, sir, di ko alam po. Di ko alam kung anong basihan nila, bakit sinabi nilang ganun. Inabdak nila, hindi nila inimbestigahan. Dapat tinawagan nila kami. Para kami yung mismo ang mag-explain, hindi yung mga bata. Para in fairness, sana ganun na lang. Kasi may basihan ako dun sa video, sir. May 5 laban na ng video ako. Ang laban namin ni Sir Atong kunti lang different. Wala rin akong pusta. Ang account ko 100 pesos lang para manood lang ako. O, walang nakapusta. Yung pustahan namin sa kalaban na sa Sir Atong, 300 to 400 lang pagitan. Natural lang yan kasi may pangalan po sila. Hindi po yung milyon. Wala po. Yan po idagdag ko na kung bakit nagiging tsupe yung yung pero last hearing, sir, narinig ko kay attorney, wala daw silang nakitang tsupe doon sa arena. So confirm yung sinasabi mo na hindi na yuyupi yung mga bata mo. Totoo. Kasi sabi mo ni attorney, there was no recorded panyuyupi doon sa Manila. Bakit sila nahol? Ewan ko po. Kung anong basihan po. Yan ang... Anyway, sa IDJ, kayo nang bahala. We give it all to you. Your criminal investigation. You are Criminal Investigation and Detection Group. That's your 40. Criminal investigation. Sa amin lang dito is investigation in aid of legislation and hopefully, kung makatulong man lang na ma-recover pa yung mga tao na yan na 34 na nawawala, yan ang objective namin dito sa committee na ito. For further criminal investigation, kayo nang bahala. We leave it up to you. Okay? Meron ka pa sasabihin? Okay na, sir. Hanggang doon lang po. Maraming salamat.
So, again, I would like to thank everyone for coming over. Hanggang ngayon, meron ng mga nakukuhang lead. Sana, justice will be served doon sa mga nawawala mga tao. Lahat naman tayo dito naghanap ng hustisya. Walang gustong hindi natin makamit ang hustisya. So, salamat ako sa inyo lahat. Lalo na kay Mr. Charlie Atong Ang. Thank you for coming over at thank you for your cooperation sa investigation na ito. Atty. Santos, mga NBI, mga resource persons, kayo mga security guard, maraming salamat sa inyong pagdulog. And lalo na sa mga kasamahan ko na sumama sa akin hanggang malapit na mag-alas 5. Senator Coco Pimentel at Senator Tolentino. Mabuti ito si Senator Tolentino dahil sa aming lahat, ito lang ang hindi pa tinamaan ng COVID. Ito kami ni Senator Coco na tinamaan na kami. Kaya, Tol, maintain your record. What can I say? Hindi ko pa rin nakita yung 34 na tao. But meron pa tayong gustong pakinggan, lalong-lalo na yun si... Basta lahat ng mga wala dito. Kung magpapatawag ako ng hearing, we will inform you, then please, dalhin mo sila dito. Yes, Mr. Chairman, I already have the names of other security or roving personnel who are being invited in this proceeding. So I'll already inform them and we'll coordinate with the manpower or their substitute for the next schedule. Yeah, especially security guard Rosales. At saka yung si Dondon. Dondon na yung babae ang pangalan. Yes, Mr. Chairman. Julie... No? Patidongan. Ha? Patidongan. Patidongan, please isama mo next hearing, ha? Yes, Mr. Chairman. Hindi pa ako mag-schedule ng date for the next hearing kasi magdidepende pa itong hearing natin sa progress na gagawin na sa IDG. Pero kung kinakailangan talaga na mag-hearing tayo para matulungan yung kailangang investigation, then we will do that para doon sa mga nawawala. Okay? Yes, Mr. Chairman. So thank you again sa inyo lahat. Maraming salamat at sa Bisaya pa, dalaygon ang Diyos. God is good. Sana tulungan tayo ni Lord na makita yung mga nawawalang 34 na mga sabungero. So from here, our hearing is hereby suspended. Thank you.